Yung Glock 9 ba talaga si Beware nagbigay sa'yo? Para siguro matapos na yan, no? Yan ay naka-register sa akin sa IPO office. Usap-usapan ang bagong labas na interview ni Glock 9 sa programa ni Tiny Montana na Rate My Bar, kung saan tinalakay nila ang mga paglalakbay ng naturang rapper sa loob ng kanyang 3 dekadang rap career. Kasama na dito ay ang kung paano niya nakilala si Beware at paano siya napasali sa grupong Death Threat. Late ako sa pasahan ng demo. Dumating ako sa oras na ng contest. So Contest sabi sa akin ni Zaldi, dito na rin lang tayo, sumali ka na sa contest, ganyan. Then sumali ako, hindi ko alam bawal palang magmura on air. Tapos sabi nila, bawal magmura dito, disqualified ka, mga ganun, disqualified. Disqualified ako. So sabi ko parang, sayang naman, mga ganyan. So nakaupo na ako dun sa, yan na yung nandun sa song ko, na talumpati. Yun. Tapos, binigay niya yung phone number. Nasa papel yun eh. Tawagan ko daw. So, kinabukasan, bayad ako ng 5 piso sa sari-sari store sa tapat namin. Bayad yun, ganun din. Kung ano yung nasa song, yun din. Sabi niya, punta ako doon. Punta ako. Nakilala ko sila. Naging usapan pa dito kung paanong pinakilala si Glock 9 sa Ghetto Dogs at pinapili kung gusto niya bang maging Ghetto Dogs o Death Threat. Tinon, dinala pa ako ni Beware sa headquarters ng Ghetto Dogs. Sina Kokoy, sina Syke, yung mga batch 1. Batch 1. Pinakilala ako kay Sir Andrew, ganyan, kwentuhan, ganyan. And then alis na ulit kami. Hindi ko alam kung jeep o tricycle to. Sabi niya, ikaw, kung gusto mo sumama sa Ghetto Dogs, sa Donggalo, sige, sabi niya. Gusto mo sa amin ka sumama. Parang ganun. So may parang option na ganun ka noon. It's either Ghetto Dogs o Death Threat. Ang sinabi ko sa kanya, sa'yo ako unang umuo. Sa'yo ako unang umuo, kaya sa'yo ako. Sabi niya ganun. Sa paglaon ng usapan ay natalakay din nila ang pagkawala ni Glock 9 sa grupo pagkatapos ng ilang mga album at ang mga issue na binato sa kanya. Ang na-release ay Kings of the Underground, Domination 2, Nakailang Domination kayo, sir? Domination 2, Eternal Bloodshed, 2. Ako ay wala naman akong ill intentions, no? Para kahit kanino. Yan ay lahat na nangyari na sa likod. Sa likod na lang yan. Hindi na para tayo ay magsakay pa ng tricycle pabalik. Mismo. Kung matatandaan, kinuwento ni Glock 9 kay DJ Med Misaya sa The Moro Show kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang pagkawala sa Death Threat. Bigla na lang parang hindi na ako natatawagan. May one time, ito yung nangyari. Tumawag ako sa Viva. Hindi ka ba kasama sa show? May show sa Ermita, mall show ni Miss Regine. Front act kami. Hindi sinabi sa akin na meron. So, takbo agad ako simula binangon ng takbo ako ng Robinson's Ermita. Tapos na si Miss Regina yung kumakanta. So, tinanong ko ba't hindi ako tinatawagan. Pero yung medyo grupo mo nandun. Ha? Yung grupo mo nandun. At that time kasi may mga ibang rappers na nasinama si Mike eh. Okay. So, nandun sila. Tapos dumating ako, ba't di niyo ako tinawagan? Tapos medyo nagkaroon ng commotion, pinasipa ako sa guard. So, pinalabas ako ng mall. Okay. Akala ko sinipa ka talaga. Yung parang pinalabas ako ng mall.
And then I think the following day o days after, pinapunta ako sa bahay nila. Tapos pagdating ko doon, nandun lahat ng mga rappers. Hindi ko na sasabihin ko sino. Hindi, akala ko ayusin namin. Ang sinabi lang sa akin, wala ka na sa group, tanggal ka na, tapos lahat ng mga gusto mo i-claim, hindi mo pwedeng i-claim. So, yun na yun. Para lang ma-clear din, no? Kasi minsan nagugulat ako kay Ron dahil sinasabi niya na siya daw yung tinutukoy ko. Hindi talaga yan. At sa interview naman ni Supremo ay nilahad ni Hijack ang kanyang side ng story. Isang malaking tambol niya nga sa akin is, since siya yung partner ko, bakit mas pinili ko pa yun? Kaya nga akin naman, gusto ko lang buksan yung pinto para dumaming rapper. Marami tayong tunog. Diba? Tsaka that time kasi, nandun na ako sa stage ng ano eh, gusto kong mag-produce. Diba? So, akin kasi, nag-tetrap na ako no. Eto, nag-hijack Black 9 na kami. Gusto ko, okay na ako sa rap eh. Okay na ako. Gusto kong level up naman. Gusto kong maging producer. Gusto kong mag-produce ng talents. Siguro siya, that time, hindi pa tayo tapos eh. Gusto ko pang mag-rap. Ayan. Kaya nga dumating nga sa point nun na bago kami mag-tuwalay, sinabi ko sa kanya na ano, kung gusto mo pa lang magkaroon ng solo album, sana sinabi mo sa akin. Ang dami kong pending na project sa vida, bakit hindi kita pwedeng bigyan? Ikaw pa na partner mo. Ayun. Tapos, syempre, pride na rin. Diba? Pero kung nagkausap na rin, kasi that time din, busy na rin ako. And then siguro, that time, mataas din ang ego ko dahil ako yung producer eh. Diba? Ako yung nagpo-produce eh. Siya din, that time, Black 9 siya eh. Kaya ko din. So, nagpataasan kami ng ego ngayon. Yan ang naging ano. After nun, meron, eto yung sa mga hindi na nakakaalaman, nasabi nila na pinaringgan ako ni Clark sa mga kanta niya before, yung mga solo album niya. Actually, bawi niya lang yun. Ako unang dumis. Di nga alam yun. Okay. Ako unang dumis. Balik kami. Since hate nyo si Hijack, diba? Kayo nakikinig ng 2001 album ko, pakinggan nyo. Ilang beses akong kaya nga ako tumigil mag-rap eh. Kasi walang balik. Walang bumalik. Boring na. Ito naman ang sagot ni Beware sa kanyang Facebook page tungkol sa Rate My Bar interview. Yung Black 9 ba talaga si Beware nagbigay sa'yo? Yan, binigay sa akin ni ni Beware yan. Nasa sala kami nun. Kasi nung paalis na nga siya, tsaka hindi ko alam kung paalis na siya o nang isasali na niya ako sa death threat. Binigay niya yung Black 9. Para siguro matapos na yan, no? Yan ay naka-register sa akin sa IPO office. Pina-register. Yan, yan ay matagal na. Matagal na. Kaya hindi ko para patulan eh. Kasi alam ko naman yung totoo eh. Dahil dito, ay muling kumalat ang video ni Beware kung saan siya ay gumawa ng 44 bar Glock 9 challenge at natalakay ang issue nila ni Glock 9. Yo, true story shit, DTG baby. Get threat. Yeah. Bigla kong naalala noong na tayo nagkakilala, wala ka pa sa hulog, wala ka pa sa forma, mukha ka pa mot-mot, hindi ka pa nakalusot, nagmura sa contest, kaya ayun natalo ko linamot, uwing nawan, aking siyang pinalapitan, binigyan ng pag-asa, isang tanong na, binigyan ko ang aking numero, sabi ko tawagan mo ko, pero paano nangyari kung mali ang numero, paano kaya kung wala ako doon, at hindi ako ang judge ng mga oras na yun, sino kaya papansin, meron kaya titigil sa isang rapper na wala namang dating. Sa totoo lang, hindi siya mukhang rapper, pero
don't judge the book by its cover. Sabi ko sa sarili ko, bibigyan ko siya ng tsansa. Hindi naman ako madamo, tawagan mo ko bukas sa umaga, pinapunta kita sa bahay, sa Las Piñas sa May Luna. Tuwing kayo ay bibisita, pinapakilala kita sa tropas, nag-overnight sa aming bahay, nagre-record sa aking studio, dinagap kita sa aming grupo hanggang naisip ko ang pangalan mo, GLO to the C-9. As far as I'm concerned, that name is mine. Ako nakaisip, ako lang ang makaisip, pero masaya naman ako dahil pangarap mo nakamit tulad ng dati. Proud pa rin ako sa iyo, lagi kitang pinagmamalaki para isang kapatid ko. Hindi ako nagkamali dahil hindi na aksaya mga pinaghirapan natin, mga oras na kay saya habang ginagawa natin mga album na classic na kanta, mga solid moments sa ating mga alaala, tawa ng tropa, rap-rap hanggang umaga, kasama si Dante, JTech at si Masa. Gumagawa tayo ng music, kanya-kanya ang trip habang hawak ang VS, daming i-edit. Si RMK, dala-dala ang chord na keyboard, ganado kasi nakatanggap tayo ng Platinum Award. Success lahat ng ating album, unti-unti tayo nakilala, nag-guest, nag-judge tayo sa Bulaga, kasama mga sikat ng mga artista, unti-unti nakaranas ng sandaling sagana. Pinagpatuloy mo ang laban, hindi ka bumigay, napahanga mo ko dahil tumuloy ka sa tulay. Wala masamang tinapay, pwede bang pakbay? Let's squash the beef tol, di tayo magkaaway. DTG, bebe. Bra! Sa huli ay natanong ni Tiny kung bukas nga ba si Glock 9 sa reunion kasama ang dating grupo. Ngunit ito na lamang ang nasabi ng rapper. Usapang na mga reunion concert. Baga, anong say mo dun sa mga ganun? Like, reunion album, sana daw kung magkakaroon ng ganun, or yung final na sinasabi that kasama ka daw. Ano ako, Chong, makikisama ako hanggat saan tayo pwede. Sagarin mo na. Pero pag dumating tayo sa point na parang, teka muna. Yun na yun. Yun na yun. Hindi naman ako umabot man ako sa point na parang okay na yung lahat. Yan ay water under the bridge. Yeah. Water under the bridge, tapos na lahat. Pero hindi siguro hindi na para tama yung sinabi ko. Gusto ko kayong kumain pero wag na sa table na. Ang galing.